5 reasons kung bakit nahihirapan ka na makita yung improvement mo sa paglo-low carb. Reason number 1, naka-low carb ka nga pero kulang naman sa sustansya yung mga kinakain mo. We all know na sa low carb way of eating, ang goal natin every day ay kumain ng hindi lalagpas sa carb limit natin. For most people, that's 20 grams ng carbohydrates per day. So, ibig sabihin, kung sa loob ng isang araw, ang kakainin mo ay napakaraming lettuce, which is kakarampot sa carbohydrates, tapos 1-2 piraso ng itlog, tapos sasamahan mo pa ng napakaraming cucumber, that's low carb. Pero wala namang sustansya yung kinain mo kasi si lettuce and si cucumber, puro water lang yan. And yung 2 piraso ng itlog, hindi enough yan para maibigay yung sustansya na kailangan ng katawan mo. Reason number 2, naka-low carb ka nga, pero yung mga kinakain mo, puro niluto naman sa mga inflammatory oils. Sa low carb way of eating, hindi lang yung carbohydrates ang iniiwasan natin. Iniiwasan din natin yung paggamit or pagkain ng mga pagkain na niluto sa inflammatory oils, kagaya ng vegetable oil, sunflower oil, corn oil, canola oil, at marami pang iba. Yes, itong mga oil na ito ay wala namang carbohydrates kasi oil sila, so ibig sabihin fats yung meron sila. Pero, hindi porket wala silang carbohydrates, ay ibig sabihin makakabuti na yan para sa katawan natin. Kung ang goal mo sa paglo-low carb is to lose weight, medyo mahihirapan kang ma-achieve yun kung consistently ang kinakain mo everyday ay mga pagkain na niluto sa mga ganitong klase ng mantika. Dahil nakaka-introduce sila ng inflammation sa ating katawan, unti-unti rin sila na nag-hold ng water sa katawan natin. Kaya instead na with low carb, unti-unting i-release ng ating katawan yung mga water weight, kaya makakadagdag yan sa weight loss mo. By eating meals na niluto sa inflammatory oil, mapapabagal nito yung proseso. Kung ang goal mo naman sa paglo-low carb ay to heal, keep in mind na yung mga sakit na gusto mong i-heal with low carb, malaki yung possibility na nag-start yan sa inflammation. And kaya yung mga tao na naglo-low carb consistently, especially yung mga naka-clean low carb, ay nahi-heal nila unti-unti yung sarili nila kasi in-address nila yung inflammation na nagaganap sa loob ng kanilang katawan. Paano nila nagawa yun? Dahil in-eliminate nila yung mga nakakakos ng inflammation, which is number 1, yung carbohydrates or mataas na pagkonsumo ng sugar at saka ng carbohydrates, and yung paggamit ng mga inflammatory oil. Etong mga inflammatory oil na ito, hindi lang po ito nakikita sa cooking oil na ginagamit natin para sa panggisa, pang deep fry. Makikita nyo rin yan sa kung mahilig kayong bumili ng mga nakagawa na, nakatimpla na salad dressing, kung minsan meron ding inflammatory oil yon. Pwede rin yung mga mayonnaise, check nyo yung ingredients, baka gawa yan sa inflammatory oil. Meron ding mga drinks na hinahaluan ng inflammatory oil. Merong mga brands ng almond milk na merong halong sunflower oil. And also, yung mga deep fried, mga chichirya, or mga pagkain na produce sa factory, in most cases, niluto po yan sa mga inflammatory oils. Third reason kung bakit kahit na naka-low carb ka, parang wala namang resulta. Baka naman, yung mga low carb na pagkain na kinakain mo ay maraming hidden sugars. Sa panahon ngayon, napakarami ng mga products yung nagkiklaim na low carb friendly, keto friendly, diabetic friendly, at sugar free. Kung titignan mo nga naman sa nutrition facts, 0 yung makikita mo na carbohydrates. Pero, kapag titignan mo naman sa ingredients, ang number 1 na asukal na ginamit nila ay maltodextrin. So yes, hindi siya nagre-reflect dun sa grams ng carbohydrates or sugar na meron yung isang pagkain, pero si maltodextrin ay napakataas po ng glycemic index niyan. So, ina-avoid pa rin natin siya. So, si maltodextrin, isa yon sa example ng hidden sugar. Other names ng sugar na makikita nyo dun sa list of ingredients na usually ay nabibili sa supermarket ay maltodextrin, pwedeng fructose or high fructose corn syrup, pwede ring dextrose, glucose syrup, napakarami po. Kaya importante na ma-familiarize natin yung sarili natin dun sa mga iba't ibang mga sugar names. Kaya very important na bago kayo bumili ng isang produkto sa supermarket,
i-check nyo muna yung nutrition facts and kung okay si nutrition facts, check nyo rin yung ingredients. Fourth reason kung bakit naka-low carb ka naman pero parang wala namang improvement ay baka naman low carb yung mga kinakain mo pero kulang ka naman sa protina. Halos lahat yata ng mga naka-low carb bago simulan ang paglo-low carb takot kumain ng maraming karne kasi paano nga naman maraming mga sakit yung makukuha natin kapag kain tayo ng karne. Lalo na kapag red meat or kahit pa nga yung itlog takot tayong kainin everyday. Noong mga panahon na hindi pa tayo naka-low carb. Paano kasi? Yes, totoo naman na magkakaroon ka talaga ng sakit kapag kumain ka ng maraming karne. Pero, dahil lang yon sa ipinapares natin itong mga karne na ito sa carbohydrates or sa mga sugary drink. 'Di ba? Noong hindi pa tayo naka-low carb, paano tayo kumain ng karne? Kapag ang ulam ay fried chicken, dadagdagan mo yan or kakainan mo yan, paparesan mo yan ng napakaraming mainit na kanin or sometimes fried rice. So, saan niluto si fried rice? Sa toxic oil. Tapos, ano si kanin? Carbohydrates. Tapos, iinuman mo pa siya ng soft drinks, high fructose corn syrup. Kaya si protein, sinamahan mo ng napakaraming carbohydrates, ng sugar at inflammatory oil. So, syempre nga naman, magkakasakit ka talaga nun. Pero tanggalin mo si sugar, si carbohydrates at toxic oil. Kung kakain ka ng protein, magiging source of energy mo pa yan. Kaya dito sa low carb way of eating, kahit na napakakonti lang yung carbohydrates na kinakain natin, hindi naman tayo nanghihina. Actually, mas energetic ka pa nga. Kasi yung source of energy natin ay nanggagaling dito sa protina at saka sa healthy fats na kinakain natin. Meron tayong tinatawag na gluconeogenesis kung saan kapag nangangailangan ng sugar yung ating katawan, kukuha siya ng konting portion dun sa protein na kinain mo. Iko-convert niya yon para maging sugar and enough na sugar lang yung ipoproduce niya para healthy levels ng sugar lang yung meron ka sa iyong dugo. Kaya sa low carb way of eating din, hindi natin problema yung low blood sugar. Hindi rin natin problema yung high blood sugar kasi enough na sugar lang yung kino-convert ng katawan natin. At panglimang rason kung bakit kahit na naka-low carb ka, parang wala naman siyang improvement. Baka naman, yes, low carb yung kinakain mo, clean low carb yung kinakain mo, kaya iwas ka sa hidden sugars, iwas ka rin sa paggamit ng inflammatory oil, pero kakarampot naman yung kinakain mo. Tandaan po natin na sa low carb way of eating, regardless, kahit pa ang goal mo is to lose weight, hindi mo kailangan kumain ng sobrang konti. Kasi yung katawan natin, yung extra na taba, extra weight na gusto mong tanggalin sa low carb way of eating, unti-unti talagang mawawala yan. Unti-unti yung gagamitin ng katawan natin as energy source. Kaya, hindi mo kailangang matakot na kumain ng enough na pagkain sa low carb way of eating. Ang goal natin ay kumain ng tama. Kumain ng tamang pagkain. Yun po yung eggs, meat, fish, seafood, at low carb vegetables. At paminsan-minsan, pwede tayong kumain ng mga low carb fruits. Papayat ka nga naman talaga kapag naka-low carb ka, tapos kakaunti yung kinakain mo. Pero hindi siya yung payat na gugustuhin mo. Hindi siya yung payat na lalo kang bumata. Tignan, yung nag-glow yung skin mo. Hindi magiging ganun yung resulta nun. Ang mangyayari sa'yo, mangangayayat ka. Payat na natutuyot yung balat, payat na naglalagas ang buhok, payat na medyo dull or dull talaga ang skin. Dahil kakaunti na lang yung kinakain mo. Kulang na sa protein, kulang ka na sa fats, kulang ka na sa nutrition. Kaya, with low carb way of eating, hindi mo kailangan kumain ng konti. Kain ka lang ng tama. In short, kain ka kapag nagugutom, tapos stop ka na kapag busog ka na. Isa ka rin ba sa mga naka-low carb pero hanggang ngayon wala pa ring improvement? Ano dun sa 5 yon yung na-commit mo? Share mo naman sa comment sa baba. Pero wag matakot, wag mahiya if in case na marami kayong na-commit na mistake sa paglo-low carb. Okay lang yan, lalo na kung beginner ka pa. Medyo tricky talaga kasi itong si low carb, kaya kailangan talaga natin siyang consistently na aralin. Kung naguguluhan ka pa kung saan magsisimula, kung paano siya itutuloy, lalo na palagi kang nadadapa, meron akong mga e-books para i-guide kayo sa inyong low carb journey. Kaya if you're interested, click nyo lang yung link sa baba para ma-download nyo yung mga e-books na sinasabi ko. Thank you so much for watching and have a good day! Bye!